So, good morning! So, andito kami ngayon sa UP. So, dito po kami nagpalipas ng gabi. So, dito na po kami sa loob ng sasakyan na tulog. So, kahapon po kasi, as in, sobrang pagod kami kaya hindi kami makapag-update kung ano nangyari sa check-up po namin sa nephro. So, ang nangyari po is parang napakaganda ng labs ng asawa ko. Pero ang problema talaga po namin is yung irregular daw po kasi yung heartbeat ng asawa ko. Bukod doon, sobrang taas po ng hemoglobin po niya. So, umabot na po ng 187 na dapat lang daw sana naglalaro lang siya sa 130 to 150. Okay na sana yon. And ayaw na po sana daw na tumaas pa doon. So, bukas naman is check up ulit namin sa Hima. Pero since sinabihan po kami na pwede daw po kaming magpa-check up na lang po kung meron kaming Hima sa Nueva Vizcaya para hindi na kami pabalik-balik ng NKTI. Tapos, pag okay naman na daw po lahat yung labs natin, yan, labs ng asawa ko, is kahit every 2 months na daw po yung check up po niya. So, sana praying na January maging okay na po yung mga labs niya para twice every 2 months na lang po yung check-up po niya. Diba? Medyo less ulit yun sa gastos yung pagpunta dito. And for me, maganda po yung mga labs ko bilang isang donor, sabi ni Doc kahapon. So yun, pwede na daw po akong magpa-check up sa mid-year na, sa May na, sa isang taon namin. Pwede na po akong magpa-check up nun. Tapos yearly na daw po yung check up ko. And ang isi-check lang daw is yung urinalysis, ganyan, CBC. Tapos mag-add lang daw ako ng dun sa cholesterol, ganyan, at saka sa may sugar, i-check daw po yun. At saka syempre ultrasound daw ako every year para siguro i-check kung anong may pagbabago ba sa kidneys natin. Yeah, sa kidney natin, isa lang pala na. So yun, ganun din sa asawa ko. So next year daw, kailangan din niya magpa-ultrasound at least once a year para i-check din yung kidney niya, syempre. So yun, napakaganda ng mga labs niya except lang talaga sa hemoglobin po niya. So yan po siya, may kausap siya. And bukas, meron po ulit kaming check up sa Hima. So sana maging okay na yung mga labs niya. And yun pala, nagdagdag ulit ng gamot niya sa pang-heart. Kasi yun nga, irregular yung heartbeat niya. Tapos yung problem daw po niya sa sa heart is yung pwedeng pag kunyari na stroke, ganyan, pwedeng pumunta daw sa utak, ganyan. So parang delikado daw kasi yun, sabi ng pagkaka-explain sa amin ng nephro kahapon. So yun, dinagdagan ulit yung gamot niya para sa puso naman niya. So hopefully sana wag namang ganun. And yun, problem pa is dumadami yung RBC niya kasi. So yun, kaya dinagdagan po yung mga gamot niya para maiwasan nga yung stroke. So ang ganda dito sa UP kasi yan ito yung pinaka favorite part ko kasi siya, probinsya yung vibe niya. Kumbaga ang daming puno. Parang lang kaming nasa province and then yun. So by Friday na siguro or Thursday pag natapos kami bukas ng maaga, iuwi na po kami ng Nueva Vizcaya. So dito ulit kami matutulog mamayang gabi, tapos tumutuloy kami sa hello. Tumutuloy kami sa kapatid ko dito. Pero yun, mas prefer namin matulog dito kasi nag-work sila. Punta kami dun mamaya. Wala kang work ngayon? Ay. Kaya pala wala ka kagabi. So yun, punta kami doon kami kumakain, yan. Tapos doon kami nakikiligo. Tapos dito kami sa sasakyan natutulog. So yun yung kagandahan niya kasi kahit nasa NKTI kami, kapag matagal pa yung pila namin, yan, dito kami sa sasakyan natutulog na. Dala namin yung mga foam, ganyan, tapos mga unan po namin. So yun lamang, and i-update ko po kayo kung anong mangyayari bukas regarding naman sa Hima niya. So ito yung pang 7th
month na po namin na check up. So, yun lamang and thank you so much. Bye-bye.